Yan, hindi ka nagkamali ng pinindot, bossing. At baka pwedeng pakipindot mo na din yung subscribe button at pakilike na din po kung okay lang. Kung okay lang naman, bossing. Baka sakaling maka 100k subscribers tayo bago matapos ang taon. Okay, ito na ang inaabangan ng karamihan sa ating mga viewers. Mga boss, ito na po yung part 3. Hindi na ako natulog para lang matapos to kagad. Tara, ituloy na natin. Imekos-mekos na natin yan, insan. Sinabi naman ni Kuna, hindi kami basta-basta aalis lang dito. Sinabi naman ni Smokey na, kung ganon, ikinagagalak kong makalaban kayo. Bago magsimula ang laban, nagsalita si Yamato. Sinabi nito na kung mag-aaway-away tayo ay matutupad ang plano ng Yemura family. Ipinaliwanag ni Dan na ang pagawaan ng droga ay pagmamayari ng Yemura family at sila ang may pakana para mag-away ang White Rascals at ang Rude Boys. Ayaw maniwala ng White Rascals tungkol dito, subalit ipinaliwanag ito ng mabuti ni Yamato at sinabi nito na hindi tayo dapat mag-away-away ngayon dahil balak ng Yemura family na wasakin ang sword. Tapos ay biglang dumating ang Yemura family. Galit na galit ang White Rascals sa mga droga na ito. At ganun na din si Smokey. At dito ay nagkabantaan ng magkabilang panig. Nang kausapin ni Yamato si Noburu tungkol dito ay biglang tinawagan si Noburu ni Mr. Nikaido. Binugbog ni Mr. Nikaido si Noburu dahil sa mga kapalpakan na nangyayari. Kasabay nito matapos ang eksena sa Nameless City, sinabi ni Smokey kay Shion na umalis na ito sa kanilang lugar dahil ito ang kanilang patakaran. Dagdag pa nito, alam ko na nag-aalala ka sa aking kalusugan at sa kagustuhan mo na maipagamot ako kaya pinili mo na gumawa ng paraan para maghanap ng pera. Subalit pera ito ng Yemura family. Kaya kung mananatili ka pa dito, ay siguradong papatayin ka nila. Lahat ng nakatira dito sa Nameless City ay walang pagkakakilanlan. Kaya kung aalis ka dito ay hindi ka na nila mahahanap. Pinapaalis siya ni Smokey para sa kapakanan din ni Shion. Dagdag pa ni Smokey, ang pinakaligtas na paraan ngayon para mabuhay ka ay ang lisanin mo ang Nameless City. Yumuko si Smokey at humingi ng tawad kay Shion dahil sa naging desisyon nito. Maya-maya ay bigla na itong sinumpong ng kanyang sakit. Isang gabi, habang naglalakad si Murayama kasama si Furuya at Seki, ay nakita nila si Masaki ng Amamiya Brothers. Nagtataka si Murayama kung bakit bumalik si Masaki sa distrito ng Sword. Habang tinatawagan ni Masaki si Hiroto ay biglang dumaan si Kohaku. Si Hiroto naman ay kasalukuyang binubugbog ang mga gangster na nag-angas sa kanya. At nandito din si Chiharu dahil hinarang siya ng mga lalaking ito. Nang makita nila na ito pala ay isa sa legendary Amamiya Brothers ay natakot ang mga ito. Habang nasa biyahe ang Amamiya Brothers ay nakasalubong nila si Kohaku. Napaisip si Masaki kung ano ang pinaplano ni Kohaku. Makalipas ang ilang araw, sinalubong ng Daruma family ang muling pagbabalik ng kanilang leader. Siya si Norihisa Yuga. Nakulong ito dahil sa paghihiganti. Noon, hinanap niya ang mga dating miyembro ng Mugen para ipaghiganti ang kapatid nito. Ganon din ang Totetsu Brothers. Naghihiganti din ito sa mga dating miyembro ng Mugen. At dito ay nagsimulang mabuo ang Daruma family. Walang makapigil sa kanya sa paghihiganti niya sa Mugen at sa Koryu. Kaya ang tanging paraan para mapigilan nito ay ang ikulong siya. Subalit nakalaya na ito ngayon dahil sa Yemura family. Dahil balak siyang gamitin para wasakin ang sword. Ang Daruma family ay kilala bilang mapanganib na kalaban. Dahil manalo man o matalo ay hindi sumusuko ang mga ito. Hindi sila titigil hanggat walang namamatay. At yun ang kasalukuyang pinag-uusapan ng Oyahai at White Rascals. Sa parehong araw ay nagsimulang umatake ang Daruma family sa White Rascals, Oyahai, at sa Rude Boys. Subalit tinalo sila ng Rude Boys at sinabi ni Sakyo na hindi tayo mananalo sa mga to. Kagaya ng inaasahan, malakas talaga ang Rude Boys. Ginawa nila ang mga pag-ataking ito para ipaalam sa apat na gang na bumalik na ang Daruma family. Isang araw, pinuntahan siya ni Kirinchi para sitahin ito dahil pinalaya siya sa kondisyon na wasakin ang sword. Sinabi naman ni Norihisa na pinapunta ko na ang mga tauhan ko para kumustahin ang mga gang sa sword. Dagdag pa nito, tapos na ang usapan natin magmula nang makalaya ako. Ang ibig sabihin nito ay wala na siyang pakialam sa anumang utos ng Yemura family. Pagbalik ng Daruma family sa kanilang templo mula sa pagbisita sa White Rascals, Oyahai at Rude Boys ay isusunod naman nila ngayon ang Sano Hoodlum Squad. Balak muna nilang sakupin ang sword bago nila isunod ang Koryu. Sa lugar naman ng Sano Hoodlum Squad, ibinalita sa kanila na paparating na ang Daruma family. Sinabi ni Dan na tawagin nyo ang lahat ng kasamahan natin at ipaalam nyo ito kay Cobra at Yamato. Kagaya ng dati, pinasunod nila ito sa isang abandonadong gusali kung saan ginaganap ng Sano Hoodlum Squad ang bawat laban sa tuwing may aatake sa kanila at ito ang sumunod na pangyayari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6. Maya-maya ay dumating na si Norisa Hyuga at biglang nagtayuan ang mga nanghihina ng miyembro ng Daruma.
Tapos ay nandito na rin pala si Cobra at Yamato. Sinabi ni Yamato na hanggang kailan ka maghihiganti. Pilosopong sagot naman ni Norihisa na hanggang sa matapos ang paghihiganti namin. Sinabi naman ni Cobra na wala na kaming balak na makipaglaban ulit sa inyo. Sumagot naman si Norihisa na sa tingin nyo ba ay sa ganun na lang ito matatapos? Dagdag pa nito, kung gusto nyong matapos ang laban na to ay kailangan nyo munang mamatay. Muling umatake ang Daruma family. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape. Kasabay nito, binigyan ni Mr. Nikaido ng pagkain si Noburu at sinabi nito na huling kain mo na yan. Nagulat si Noburu sa sinabi ni Mr. Nikaido at sinabi nito na isang paraan na lang ang meron ka. Tapos ay binigyan niya ito ng baril, isang pahiwatig na inuutusan niya ito na magpakamatay kung hindi niya matutupad ang kanyang misyon. Sa kabilang banda, patuloy ang laban ng Daruma family at Sano Hoodlum Squad. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Subalit hindi lumalaban si Cobra kahit ano pang gawin ni Norihisa dahil gusto niyang pigilan ang nagaganap na laban. Dahil kung magpapatuloy pa to ay magtatagumpay ang Yemura family sa kanilang plano. Sinabi ni Norihisa na natanggal ang kapatid ko sa Koryu dahil sa Mugen at nawala ang reputasyon ng Hyuga dahil sa inyo. Maya-maya ay dumating na ang White Rascals para manood. Tapos ay sumunod naman ang Oyahai. Nandito ang Oyahai para maningil ng atraso sa Daruma family. Biglang dumating din ang Rude Boys. Simple at tahimik lang ang mga ito. Ito ang unang pagkakataon na nakumpleto ang 5 pinakamalakas na gang sa iisang lugar. Sinabi ni Cobra na ang tunay na kalaban natin ay ang Yemura family. Kung patuloy tayong maglalaban ng ganito ay mawawasak nila tayong lahat. Sinabi naman ni Norihisa na kung ganun, papatayin na kita bago pa mangyari yun. Samantala sa Yemura family naman ay may hinahanda na kagad sila na bagong panlaban kung sakaling mabigo sila sa Daruma family. Habang binubugbog ni Norihisa si Cobra, sinasabi nito na pagkatapos namin ay sino ang isusunod mo? Oyahai, White Rascals, Rude Boys. Dagdag pa nito, hinding-hindi mo na maibabalik ang reputasyon ng Hyuga kung ganito ang gagawin mo. Bago pa man matapos ang sasabihin sana ni Cobra, ay biglang dumating si Noburu na may daladalang baril at sinabi nito na magmula ngayon, hawak na ng Yemura family ang sword. Lahat kayo ay magiging kabilang sa amin. Desperado na si Noburu dahil mamamatay siya kung hindi niya matutupad ang kanyang misyon. Matapos magsalita si Noburu, sinabi ni Cobra na ang Sano Hoodlum Squad ay binubuwag ko na. Natigilan si Noburu. Sinabi naman ni Norihisa na paraan mo ba yan para makatakas? Nagulat ang lahat sa sinabi ni Cobra. Nang hingi ng kapaliwanagan si Tetsu at si Dan. Sinabi ni Yamato na ang Sano Hoodlum Squad ay nabuo para kay Noburu para meron itong pamilyang babalikan kapag nakalaya na ito. Subalit ayaw nang bumalik ni Noburu. Nang lumalapit si Yamato kay Noburu ay nape-pressure ito kaya namang kinalabit nito ang gatilyo at biglang humarang si Chiharu. Subalit blanko lang pala ang bala nito kaya hindi namatay si Chiharu. Hindi na malaman ni Noburu ang gagawin nito. Nagsalita si Cobra at sinabi nito na naiintindihan kita, ginagawa mo yon para sa amin. Subalit mali ang ginawa mong paraan. At dito ay medyo kumalma si Noburu. Sinabi ni Yamato na isang lugar lang ang pwede mong balikan at yun ay sa amin. At dito ay nagkaayos na ang tatlong magkakaibigan. Tumayo si Norihisa at sinabi nito na talo na ang Sano Hoodlum Squad. Sa susunod ay sasakupin ko ang sword para matalo ang Koryu. Subalit nginitian lang siya ng mga ito. Pagkatapos ng laban at nang magkahiwa-hiwalay na ang mga ito ay biglang nasagasaan si Noburu. Naisip ni Yamato na ang Yemura family ang may gawa nito. Binalak nito na maghiganti subalit ayaw ni Cobra. Sinabi nito na sino ang susunod pagkatapos ni Noburu? Ikaw o ang mga kasamahan natin? Ayaw gumanti ni Cobra dahil nag-aalala ito sa mga kaibigan niya. Dahil kung gaganti sila, baka isa na naman sa kanila ang isunod ng Yemura family. Sinabi ni Cobra na kung gaganti tayo ay kailangan nating magsakripisyo ng isa pang tao. Nangyari na ito dati kay Tatsuya at kay Tsukumo. Sa kabilang banda naman, binubugbog ng isang lalaki ang kanyang tauhan dahil may nakatakas sa mga hawak nilang babae. Siya si Takano. Siya ang leader ng Doubt
At ito naman si Hirai. Pinahanap ni Takano ang nakatakas na babae at sinabi nito na pag bumalik ka dito nang hindi mo siya dala ay papatayin kita. Ang babaeng tinutukoy sa kwento ay si Miho. Si Miho ay ang kasintahan ni Noburu. Bagamat nag-suicide si Miho pero hindi ito namatay. Nang malapit nang mahuli si Miho ay biglang dumating ang dalawang White Rascals, si Kissy at si Kaito. Ang dalawang ito ay dating miyembro ng Doubt, subalit umalis sila sa grupo at nakasama nila si Rocky at doon nagsimulang mabuo ang White Rascals. Sinabi ni Kissy na hindi kayo pwedeng mambuli ng babae. Si Kissy ay isang Becky, subalit magaling ito sa pakikipaglaban. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Sa kabilang banda naman, sinabi ni Takano na dahil nagpakita si Kissy at si Kaito, ang ibig sabihin nito ay gumagawa na ng aksyon si Rocky. Ang White Rascals ay tagapagtanggol ng mga babae at ang Doubt naman ay nangunguha ng mga babae para ibenta. Kaya mortal na magkalaban ng dalawang ito. Pinuntahan ni Miho ang komatos na si Noburu at nang makita siya ni Cobra ay nagmadali itong umalis. Sinundan siya ni Cobra at dito ay nakwento ni Miho ang mga nangyari. Pagdating ni Cobra sa Itokan, ikinwento nito sa San Hoodlum Squad ang mga nalaman niya mula kay Miho. Nang mga panahon na nakakulong si Noburu ay nagkaroon ng malaking pagkakautang ang ama ni Miho sa Doubt. Kaya naman nawalan ng pagpipilian si Miho kung hindi ang magtrabaho sa Doubt. At nang malaman nga niya na naka-ospital si Noburu ay gumawa ito ng paraan para makatakas na siyang kinagalit ni Takano. Sinabi ni Naomi na hindi ba mapanganib kay Miho ang mag-isa ngayong mga panahon na to? Sinabi naman ni Cobra na huwag kayong mag-alala dahil nasa ligtas na lugar si Miho. Si Miho ay kasalukuyang pinuprotektahan ng White Rascals. Sa kabilang banda naman, nagpupulong ang Mighty Warriors para sa panibagong misyon. Ang Mighty Warriors ay binubuo ng 6 na miyembro. Ang gang na to ay nagnanakaw ng pera mula sa ibang gang. At ito ang ginagamit nilang pondo para sa kanilang kabuhayan. Dati ay 5 lamang ang Mighty Warriors. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?
dito ay nakilala nila ang pang-anim nilang miyembro. Siya si Sarah at ang kanilang leader ay si Ice. At ito naman ang iba pa nilang miyembro. Si Ice ay may masalimuot na nakaraan. Ang pamumuhay nila noon ay katulad din sa Rude Boys. Sinama nila si Sarah sa hideout nila at dito ay kinwento ni Ice ang nakaraan niya at kung paano siya iniligtas ng musika. Unti-unting nagbago ang buhay ni Ice dahil dito. Nahiligan nito ang rap music at dahil dito ay nagkaroon na siya ng mga kaibigan. Nakapwa niya mahilig din sa rap music at doon ay nagsimulang mabuo ang Mighty Warriors. Kagaya ng mga gang sa Sword, ang Mighty Warriors ay nakipaglaban din sa iba't ibang gang. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. At ito na nga, kasalukuyan nilang pinag-uusapan ang kanilang bagong misyon. Kapag kinuha nila ang trabahong ito na inoffer ni Mr. Lee, ay makakapagpatayo na sila ng sarili nilang club. Si Mr. Lee, siya ang may-ari ng tinutuluyan nilang bahay ngayon. Samantala sa Itokan, habang nagkakatuwaan ang Sano Hoodlum Squad kasama ang mga kaibigan nila, ay may tumawag kay Yamato mula sa ospital at sinabi nito na nagkaroon na ng pagbabago sa kondisyon ni Noboru kaya nagmadali silang umalis at nagpunta ng ospital. Kasabay nito sa Club Heaven, hindi kilala ng ibang White Rascals si Kaito at si Kizzy dahil kakauwi lamang ng dalawang ito mula sa Amerika. Doon sila nagpakasal dahil doon ang merong same-sex marriage. Sinabi ni Rocky na ang dalawang yon ay dating miyembro ng Doubt. Si Kizzy at si Kaito ay masyadong brutal at nakakatakot ayon kay Rocky. Noon ay nag-iisa lang si Rocky hanggang sa makita niya si Kizzy at si Kaito habang may kinikidnap na babae. Tapos ay nakialam si Rocky at ito ang nangyari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Nang makita ni Rocky ang mga kuko ni Kizzy, ay tumigil na ito sa pakikipaglaban at sinabi nito na hindi ako nananakit ng babae. Bagamat Becky si Kizzy, babae pa rin ang tingin ni Rocky sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos nun ay umalis na sa Doubt si Kaito at si Kizzy at sumama na lang sila kay Rocky. At dito na nabuo ang White Rascals. Tinanong ni Ku kung bakit masyado ang pagtatanggol ni Rocky sa mga babae. Sinabi ni Rocky na noong bata pa siya ay palaging binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina na naging sanhi kaya nagpakamatay ang kanyang ina. At magmula nun ipinangako ni Rocky sa sarili niya na magiging malakas siya para protektahan ang mga babae. Kasabay nito, iniisip ni Rocky ang mga sinabi ni Cobra nung nagkalaban ng Sano Hoodlum Squad at ang Daruma family. At si Cobra din pala ang nagdala kay Miho sa White Rascals. Samantala sa ospital, nag-aagaw buhay si Noboru at sinundo naman ni Cobra sa White Rascals si Miho para isama sa ospital. Sa kabutihang palad, bumalik ang heartbeat ni Noboru at nagising na ito. Subalit nawawala naman ngayon si Miho. Samantala sa Oya High ay may bagong transfer na estudyante. Siya si Todoroki. Nang magpakilala ito ng formal sa isang classroom ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Binato pa ito ng sapatos. Ang hindi nila alam, ang estudyante na to ay hindi madaling kalaban. At ito ang nangyari. Tinanong ni Todoroki kung sino ang leader ng mga ito. Sinabi nito na si Shibaman at si Suji. Kasabay nito ay nakikipaglaban din si Shibaman at Suji. Tapos ay biglang dumating si Todoroki. At ito ang nangyari. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Kagaya ng inaasahan, ay tinalo lang din niya ang dalawang ito ng walang kahirap-hirap at sinabi nito na magmula ngayon ako na ang leader dito. Sinabi naman ni Tsuji, mga full-time student kami dito at ang leader ng Oya High ay si Murayama. Sinabi ni Todoroki na
Tatalunin ko lahat ng malalakas dito at magiging leader ako ng sword. Si Todoroki ay palaging nabubuli nung bata pa siya at sinasamantala siya ng mga mas malalaking gangster. Isang araw, na-realize ni Todoroki na kailangan niyang lumaban kaya nagsimula itong magpalakas para talunin ang lahat ng umapi sa kanya. Magmula nun, naging libangan nito ang makipaglaban. At natutuwa ito kapag natatalo niya ang mga kalaban niya hanggang sa malaman niya na ang Oyahay ay may maraming bilang ng malalakas na tao kaya naisipan niyang mag-transfer dito. Isang araw, ibinalita ng mga tauhan ni Murayama sa kanya ang tungkol kay Todoroki subalit wala itong interes. Magmula nang matalo si Murayama kay Cobra ay nag-matured na ito at nawalan na ito ng interes sa kanyang goal. Iniisip nito kung ano ba ang pinagkaiba ng Sun Hoodlum Squad sa Oyahay. Sa hindi inaasahan ay biglang sinalubong siya ni Chiharu at ibinalik nito ang badge ng Oyahay at nagpasalamat ito. Samantala, patuloy na binabantayan ni Kohaku si Tsukumo at ang Mighty Warriors naman ay naitayo na nila ang sarili nilang club sa Coastal Region. Samantala sa Oyahay, kinausap ni Todoroki ang dalawang part-time student at sinabi nito na dalhin niyo ako kay Murayama. Subalit inangasan siya ng dalawang ito. Sinabi naman ni Todoroki na huwag niyong husgahan ng tao sa panglabas na anyo. Dagdag pa ni Todoroki, mag-subscribe na daw po kayo mga bossing para lumabas na agad ang ating part 4. Ayan. So ayun, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa panonood mga bossing. Abang-abang lang para dun sa part 4 natin. At bago tayo dumako sa walang hanggang washout, baka pwede naman pong pakilike yung video natin kung okay lang at pasubscribe na din po kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ayan. Wala naman pong bayad dyan, so pindot lang ng pindot dyan. Pati yung notification bell, pakipindot na rin para lagi kayong updated sa part 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at sa iba pa nating ilalabas na mga videos. Promise, magugustuhan nyo ang mga ilalabas natin mga boss. Ayan, washout na tayo. Washout kay Daryl Enrique from Mindanao, ang layo kay Omek De La Paz, Mark Forinas, Noel Martin, Yane Official, Kwentong Anime ni Kuya Boy, ayan, kaibigan natin yan. Noel Martin, Joy Boy Prime, Nigi Kagatin, Kagatin, ayan, Nigi Kagatin, Jean Esteban, Junior Bantoy, Saharodin Junior, ayan, washout po sa inyo kay Jepoy De La Cruz, ano ba yan? Paano ba binabasa to? Kay Su, yan. Su na lang. Kay Champagne. Wow, Champagne. At kay Nino Alvarez at kay Awareness and Combo Are Possible. Hindi ko alam kung tama yung mga pronunciation ko sa mga pangalan at apelyido nyo. At kay Sophia Eunice. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat, mga bossing. Mga boss, kapag medyo matagal yung upload natin, konting tiis lang dahil matrabaho po itong ginagawa ko. Sobrang bigat sa trabaho nito. Ang daming putulan dito. Tapos pipiliin ko pa yung mga magagandang part para maipakita natin sa inyo. So ayun, maraming salamat po sa suporta ninyo palagi at sana po ay huwag kayong magsawa at ulit, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at yung like po makakatulong po sa video natin yan yung like ninyo para mas ma-spread pa siya. Salamat po.